Naranasan mo na ba to? Nagbukas ka lang ng Shopee para tingnan ang presyo ng isang bagay? Wala ka namang balak bumili, tingin-tingin lang. Pero pagkatapos ng ilang minuto, may 5 items na sa cart mo. May voucher, may free shipping, may coins na pwedeng gamitin, at may countdown pa na nagsasabing, "Sale ends in 10 minutes." Kaya sabi mo sa sarili mo, sayang naman kung hindi ko i-check out. Pero pagkapindot mo ng Pay Now, bigla mong naisip, kailangan ko ba talaga to? At ang mas nakakagulat, hindi aksidente kung bakit ang hirap pigilan ang sarili mong mag-check out. Dahil sa bawat sale, voucher, notification at countdown, may psychology na gumagana sa likod nito. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tinatawag na The Shopee Checkout Psychology. Ito ang dahilan kung bakit minsan, kahit wala sa budget, kahit hindi kailangan, at kahit tingin lang ang plano mo, nauuwi ka pa rin sa order, receive. Hindi ibig sabihin na mahina ang self-control mo, pero kailangan mong maintindihan kung paano gumagana ang sistema para sa susunod, ikaw na ang may control bago ka mag-check out. Balikan natin si Mark. Isang gabi, pagod siya galing trabaho. Humiga siya sa kama at binuksan ang phone niya. May nakita siyang notification. Payday sale, up to 70% off. Free shipping with zero minimum spend. Wala naman talaga siyang balak bumili. Gusto lang niyang tingnan kung nagmura na yung wireless earphones na nakita niya last week. Pero habang nag-scroll siya, may nakita siyang desk organizer. Isang bagong tumbler, phone case at maliit na ilaw para sa desk niya. Hindi naman mahal ang bawat isa, 149 pesos, 199 pesos, 299 pesos. Kaya in-add to cart niya muna. Sabi niya, hindi ko naman kailangang bilhin ngayon. Pero pagdating niya sa cart, may lumabas na message. Add 200 pesos more to claim free shipping. At doon nagsimula ang totoong laban. Kapag nag-add to cart ka ng isang item, pakiramdam mo safe ka kasi di mo pa naman binabayaran. Pero may tinatawag tayong endowment effect. The moment na i-click mo ang add to cart, unti-unti mo na itong inaangkin sa isip mo. Nai-imagine mo na kung saan mo gagamitin, kung ano ang magiging itsura nito sa kwarto mo, kung gaano ito magiging useful. Kaya kapag inalis mo ang item sa cart, parang may nawawala sa'yo, kahit hindi mo pa naman talaga pag-aari. Ito ang dahilan kung bakit minsan, mas mahirap mag-remove ng item sa cart kaysa hindi ito i-add in the first place. Habang tumatagal ang isang produkto sa cart mo, mas marami kang naiisip na dahilan kung bakit kailangan mo ito. At minsan, ang save for later, unti-unting nagiging bilhin ko na kaya? Isa sa pinakamalakas na pang-engganyo sa online shopping, ang vouchers. May 100 pesos off, may 15% discount, may free shipping, may coins cashback. At dahil may discount, pakiramdam natin nakatipid tayo. Pero may tanong na madalas nating nakakalimutan. Kung hindi mo naman talaga bibilhin ng item, nakasave ka ba? Halimbawa, gumastos ka ng 1,000 pesos para makakuha ng 100 pesos discount. Technically, nakakuha ka ng discount, pero gumastos ka pa rin ng 900 pesos. At kung hindi naman kailangan ng binili mo, hindi ka nakatipid ng 100 pesos. Gumastos ka ng 900 pesos. Ganito rin ang free shipping threshold. Add 200 pesos more para makakuha ng free shipping. Kaya nagdagdag ka ng item na 250 pesos para makatipid ng 50 pesos sa delivery fee. Sa halip na makatipid ng 50 pesos, nadagdagan pa ng 200 pesos ang gastos mo. Minsan, hindi tayo bumibili dahil kailangan natin ng produkto. Bumibili tayo dahil ayaw nating masayang ang voucher. Only 3 items left. Flash sale ends in 5 minutes. 30 people are viewing this product. Kapag nakikita ng utak natin ang ganitong urgency signals, pumasok tayo sa survival state na tinatawag na FOMO o Fear of Missing Out. Wala nang oras para mag-isip, wala nang oras para ikumpara ang presyo, at lalong wala nang oras para itanong, kailangan ko ba talaga ito? Ang focus natin ay napupunta sa takot na baka maunahan tayo o baka mawala ang discount. Kaya ang dating simpleng produkto biglang nagmumukhang rare opportunity. Pero tandaan, hindi lahat ng sale ay last chance. May payday sale ngayon, may double-digit sale sa susunod na buwan, may mid-month sale, may brand sale, may holiday sale. At minsan, yung produktong minamadali mong bilhin na yon, sale ulit pagkatapos ng ilang araw. Ang urgency ay para mapabilis ang checkout, hindi para tulungan kang makapag-decide ng maayos.
Kapag cash ang gamit mo, nakikita mong nababawasan ang laman ng wallet mo. Ramdam mong may pera kang inilalabas. Pero sa online shopping, isang tap lang, e-wallet, safeguard, online banking, buy now, pay later. Minsan hindi mo agad nararamdaman ang gastos, lalo na kapag maliit ang nakalagay na monthly payment. 299 pesos lang per month. Mukhang maliit, mukhang manageable. Pero kapag may 5 kang installment, 5 maliit lang ang sabay-sabay na babayaran mo buwan-buwan. At dahil future mark pa ang magbabayad, mas madaling sabihin ni present mark na, check out ko na. Pero ang problema, pagdating ng susunod na buwan, may bago na namang sale, may bago na namang installment. At bago mo mapansin, yung sweldo mo sa susunod na buwan may nakaabang ng pagbabayaran bago mo pa ito matanggap. May coins, may daily check-in, may games, may cashback, may vouchers na kailangan mo i-collect, may notifications na nagsasabing your voucher is expiring. Kaya minsan, hindi na lang produkto ang hinahanap natin. Hinahanap din natin yung feeling na nakascore tayo ng magandang deal. Parang may napanalunan tayo, parang mas matalino tayo dahil mas mura ang nakuha nating presyo. Pero minsan, sa sobrang focus natin sa discount, nakakalimutan nating tingnan ang total. 5 murang items, pwedeng maging isang malaking gastos. At ang small reward na hinahanap mo pagkatapos ng stressful na araw, pwedeng maging habit na paulit-ulit na kumakain sa budget mo. Hindi masama ang Shopee, hindi rin masama bumili online. Maraming products ang mas mura, mas convenient at mas madaling hanapin online. Ang problema ay kapag ang checkout button nauuna bago ang pag-iisip, kapag ang voucher ang nagdedesisyon para sa iyo, kapag ang sale ang gumagawa ng urgency, at kapag ang cart mo nagiging takbuhan mo tuwing bored, stressed, malungkot o pagod. Dahil minsan, hindi produkto ang gusto nating bilhin. Gusto lang nating maramdaman na may bago, na may reward, na may hinihintay tayong parcel. Pero panandalian lang ang excitement. Ang bawas sa bank account, totoo at pangmatagalan. So paano makakaiwas si Mark sa Shopee checkout psychology? Una, gumamit ng 24-hour rule. Kapag may gusto kang bilhin, huwag agad mag-checkout. Iwan mo muna sa cart ng isang araw. Kapag gusto mo pa rin pagkatapos ng 24 hours, at pasok ito sa budget, saka mo pag-isipan ulit. Madalas, kapag nawala na ang excitement, mawawala na rin ang kagustuhang bumili. Pangalawa, huwag bumili para lang maabot ang free shipping. I-compare mo ang dalawang halaga. Mas makakatipid ka ba talaga sa pagdagdag ng item o mas mura pa ring bayaran na lang ang shipping fee? Pangatlo, i-off ang shopping notifications. Hindi mo kailangang malaman araw-araw na may sale. Kapag kailangan mo ng isang bagay, ikaw ang magbukas ng app. Huwag mong hayaang ang app ang laging tumawag sa'yo. Pang-apat, alisin ang save card at automatic payment methods. Kapag kailangan mo pang kunin ng card at i-type ang details, may dagdag na oras ka para mag-isip. Minsan, ang kaunting inconvenience ang kailangan mo para mapigilan ang impulsive purchase. Pang-5, gumawa ng monthly online shopping budget. Halimbawa, may nakalaan kang 1,000 pesos para sa wants. Kapag ubos na yon, next month na ulit. Hindi kailangan bawal lahat, kailangan lang may limit. At panghuli, bago mag-checkout, itanong ang 3 bagay. Kailangan ko ba ito? Bibiliin ko ba ito kahit walang sale? At kaya ko ba itong bayaran ng hindi gagalawin ang savings ko? Kapag hindi ang sagot mo sa 2 o higit pa, baka hindi checkout ang kailangan mo. Baka kailangan mo lang i-close ang app. Ang pinaka-effective na sale ay hindi yung nakakuha ka ng pinakamalaking discount. Ang pinaka-effective na sale ay yung hindi ka napabili ng bagay na hindi mo naman kailangan. Dahil hindi porke discounted, sulit na. Hindi porke free shipping, makakatipid ka na. At hindi porke kaya mong i-checkout ngayon, kaya mo na rin itong bayaran ng walang epekto sa future mo. Kaya sa susunod na makita mo ang sale ends soon, huminga ka muna. Tingnan ang total, tingnan ang budget, at tanungin ang sarili mo, ako ba talaga ang nagdesisyong bumili? O naengganyo lang akong mag-checkout? Ikaw, ano ang pinakamadalas na dahilan kung bakit napapa-checkout ka? Voucher, free shipping, flash sale, o dahil stressed ka lang? I-comment mo sa baba. Baka makatulong ang sagot mo sa ibang taong sinusubukan ding kontrolin ang kanilang online shopping. At kung gusto mo pang matutong humawak ng pera sa mas matalinong paraan nang may kasamang kwento, mag-like at subscribe sa Kwentong Pera. Dahil dito, bawat piso may kwento.